Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Brother James Saavedra ng TCCFI. Ako po ay magbabahagi ng salita ng ating Panginoon Diyos sa umagang ito. Ating pong babasahin sa Proverbs chapter 3 verse 12, sapagkat iniibig ng Panginoon, tinutuwid niya ang gaya ng isang ama sa anak na kinalugdan niya. So mananalangin po tayo. Aming Diyos, muli kami nga nagagalak sa lumapit po sa iyo, sapagkat ikaw ang aming tagapagturo. Inihiling po namin na buksan sa umagang ito ang aming puso't isipan upang malinaw ang aming pag-aaralan at magamit po namin ito sa aming buhay. Pagkakapuspusan mo po kami ng iyong banal na espiritu, na iyong kapangyarihan at iyong pag-ibig at iyong kapayapaan upang habang binubulay po namin mga bagay na ito ay maunawaan po namin itong lubusan. Yan po ng samat daming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So mga kapatid, atin pong nabasa dun sa Proverbs chapter 3 verse 12, ang pagtutuwid mula sa salita ng Diyos ay hindi pag-atake mga kapatid, kundi isang pagkakataon upang tayo lumago at maging mas mabuting tao. Ang pamagat po natin po sa umagang ito, yakap na may palo mga kapatid. Bilang isang ama, mga minamahal, hindi hayaan ang kanyang anak na mapahamak at masaktan. Sa kabila ng lahat na minsan ay may katigasan ng ulo natin. Ayaw ng ama na walang kinabukasan ang kanyang anak, kaya paraan niya tamang pagdisiplina upang ito'y maging maayos at hindi mahulog sa pagkakasala ang kanyang anak. May tanong ako sa inyo mga kapatid, may ama bang gustong mapahamak kanyang anak? Diba? Sagot, diba? Wala. Kaya gusto ng ama bilang tatay na tayo ay ituwid sa kamalian, ayaw nang mahulog tayo sa kasalanan. Kaya lubos pagdisiplina ng ating ama sa kanyang anak na mawalay o mahiwalay doon sa masama. Kaya gusto din ng ating Panginoon Diyos. Yan din ang gusto ng ating Panginoon Diyos, na tayo ay humiwalay doon sa pagkakasala na ginagawa nating hindi ayaw niya sa kanyang kalooban. Gusto nating Panginoon Diyos na tayo iligtas doon sa kasalanan. Kaya mga minamahal, kaya kung tayo dinisiplina ng ating Panginoon Diyos, tayo ay magpadisiplina. Huwag natin na gaya ng iba na dinidisiplina na ay matigas pa rin ang ulo. Kaya mga kapatid, mayroon akong dalawang katangian na pagdisiplina ng ama sa kanyang anak. Una, may layunin para iligtas, hindi para sirain. Ayon dito, ang pagdisiplina ng ama na nawalay para ayusin, gusto kasi ni Lord na magbubunga ito na mapayapang pamumuhay at katuwiran sa kanyang mga anak. Parang ganito, may isang tatay na tumawid sa highway o lansangan. So, ang kanyang anak, hinawakan niya sa braso upang ito'y protektahan, alalayan, upang hindi mabangga sa mga sasakyan na parating. Ganon din ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Dinidisiplina tayo, inalalayan din tayo ng ating Panginoon upang hindi tayo mapahamak. Kaya magpaalalay tayo kung dinidisiplina naman tayo ng ating Panginoon Diyos. Sa pangalawa, ang presence ni Lord sa atin. Andyan siya lagi nakaalalay sa atin. Ayun dito basahin po dito natin sa Awit chapter 32 verse 8. Akayin kita at ituturo ko sa iyo ang daang dapat mong lakaran. Papuyuhan kita at babantayan. So, ganun naman din ang Diyos. Gusto ng Diyos na sumunod tayo sa kanyang kalooban. Kaya minsan, mayroon nakatanggap tayo ng disiplina galing sa kanya. Dahil siguro, nakalimot na tayo, una sa lahat, nakalimot tayo sa kanyang gawain o sa pagsamba. Minsan, busy na tayo sa ating hanap buhay. Wala na tayong panahon sa ating Panginoon Diyos. Ayaw ng Panginoon Diyos na mawalay tayo sa kanyang presensya. Gusto ng Panginoon Diyos na sapalatayan siya, mga kapatid. Paano ba patutunguhan ng Panginoon Diyos ang mga anak niyang matigas ang ulo? Atin pong basahin po sa mga Hebreo, chapter 12, verse 6. Sapagkat pinarusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinanggap ng anak. So malinaw mga kapatid sa Hebreo.
binibigyan ng Panginoon Diyos na palo upang ito ay magising sa mga ginagawa niyang pagkakamali sa buhay, mga kapatid. Kaya tinuro sa atin ni Solomon, kapag tayo dinisiplina ng Panginoon, kailangan natin itong tanggapin. Dahil nais tayong na pabanalin ng ating Panginoon. Tanda ito ng kalulugdan at minamahal tayo ng Diyos. Ito'y dahil ayaw tayong masaktan o masira, mga kapatid, dahil sa ating mga kasalanan. Ayaw ng Panginoon Diyos na tayo'y mahulog sa pagkakasala at napunta sa kawalang pag-asa. Hindi gusto ng Panginoon Diyos na masama tayo doon kay Satan. Ayaw ng Panginoon Diyos na mahulog tayo doon sa impyerno. Kaya ang Panginoon Diyos nagbabala sa atin. Kaya binigyan tayo ng disiplina upang tayo maligtas. Kaya ayon dito sa Hebreo naman, chapter 12, verse 5 to patuloy po tayo hanggang 7. Sabi po dito, at iyong nililimot ang inaaral ng ipinapagtalo sa inyong tulad ng mga anak. Anak ko, huwag mong waling bahala parusa ng Panginoon o manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya. Verse 6, sapagkat pinarusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinampas ang bawat tinanggap ng anak. Verse 7, magtiis kayo ang alang-alang sa disiplina, kayo ay pinapakitukuhan ng Diyos bilang mga anak, sapagkat anak ay hindi disiplina ng ama. So, mga kapatid, mag-prayer focus na po tayo. Panalangin, yakapin natin ang pagdisiplina ng Diyos na may pag-ibig. So, sa Proverbs chapter 3, verse 12, sapagkat sinaway ang Panginoon ang kanyang iniibig gaya ng ama na anak na kanyang kinalugdan. So, mga kapatid, manalangin po tayo. Amin ng banal sa langit, salamat po dahil ang pagtutuwid mo ay patuloy ng pag-ibig mo sa amin. Patawarin mo po kami kung kami ay nagtatampo o nagagalit kapag dinisiplina mo kami. Nakalimutan mo po namin, anak mo kami. Sa halip na magrebelde, tulungan mo po kaming yakapin ang palo mo na may pag-ibig. Linisin mo po kami aming puso sa amang kasalanan. Sinasaway mo po sa amin. Palaguin mo po kami sa pananampalataya at pagtalimas sa iyo. Sa bawat pagdidisiplina mo, bigyan mo po kami ng pusong masusunurin at mapagpakumbaba, hindi matigas ang ulo. Salamat po, Ama, dahil binigyan po kami ng hinayaan sa aming pagkakamali. Dinisiplina mo kami dahil mahal mo po kami at nalulugod ka sa amin bilang iyong mga anak. Hubugin mo po kami sa katuwiran upang maging karapat-dapat po sa iyo, Ama, at kagamit-gamit kami para sa iyo. Panginoong Hesus, ikaw na prinsipe ng kapayapaan, itinataas po namin ang iyong aming mga kapitbahay, nagabayan mo po sila, ang iyong banal na espiritu, upang mamuhay sila ng may pagkakaisa at ibig sa isa't alisin mo po ang inggit, chismis, tampuhan at alitan ang aming lugar. Palitan mo po itong paggalang, pagpatawad, pag-unawa at tunay at namalasakit sa isa't isa. Ito na po ang samat naming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.